For the market cap naman ni Bitcoin, it's now trading at 1.75 trillion and ang current price niya ay 87,953. So kung makikita natin yung market cap niya, this is still a significant number and I believe marami pa rin talagang mga trader ang bullish pa rin kay BTC. And if we're going to check naman yung chart niya ngayon, papapansin natin BTC is still consolidating around this area. So ito, meron tayong ginawa na box dito. So may analysis na rin tayo dito pero hihimay-himayin natin to para we want to make sure na maintindihan nyo kung ano ba yung mga insights natin dito so that you can also use this information, maybe not for trading but as a tool or data, no, na pwede nyo din siguro ibangga sa magiging behavior nyo sa market. But again, yung mga sinasabi natin dito will be more of the educational part, kung ano yung mga nakikita natin. So now let's deep dive kung ano ba yung first na nakita ko with BTC. So let's take a look at the monthly candlestick. So right now, this is the first candlestick for this year and mapapansin natin yung week ng katabi niyang candlestick is around this level. So this long red candlestick shows strength. Nangyari ito nung Saturday, November 1, 2025. And if we're going to compare yung haba ng candlestick niya, body to wick ratio, mas mahaba yung body versus dun sa wick. So that tells a lot na malakas yung naging seller dito kaya hindi pa natin nakikita na nagkaroon ng malaking bounce si BTC. So kung susukatin din natin yung percentage nito, so this is roughly around 0.236, no? So sa mga hindi nakakalam, pwede nyo rin gamitin yung Fibonacci pang sukat ng percentage. And actually dito yan generally nire-reference, no, aside from the Fib extension. 23.60%. Pero kung gagamit ka for Fibonacci retracement, pwede mo siyang gawing values. Ayan. So right now, almost 23%. Tignan nga natin kung ilang percent yung retracement niya. So almost nandito siya sa kalagitnaan ng 382 or 236 Fib retracement. So this represents siguro mga roughly around 25 to 30% yung binalik ng price doon sa week na to. Kung titignan naman natin nung nagkaroon ng another candlestick nung Monday, December 1, 2025, very important itong low na to kasi kung papansinin natin, yung monthly tsaka weekly time frame niya, pagdating dito sa candlestick na to, hindi na siya inabot. So for me, this could be a sign na pwedeng magkaroon ng green month for January. May mga nakausap din ng mga trader na based on the data, every time na nagkakaroon ng January candlestick, it is usually a green candlestick. I don't know if that is coincidence. So maybe tignan din natin or i-backtrack natin kung ano ba talaga nangyari from the past. This is going to be our January candlestick. This is going to be another January candlestick. Tapos tignan natin another January and then another January. So this is another January 2025. Okay, so ngayon namarkahan na natin lahat ng January na data. So nung January 1, 2018, red candlestick siya dito, red candlestick, green candlestick dito, green candlestick dito, red, dito green, dito green, dito green, and dito we don't know yet kasi hindi pa siya nangyayari. Pero paano ba natin babasahin itong data na to so that we could make sense kung ano ba talaga yung sinasabi niya? So number one, syempre we want to check this in the context of direction. Ano ba yung direction ng market ngayon? Ang direction ng market ngayon is currently uptrend kung titignan natin sa malayo. Now, if we're going to check yung mga previous data niya kung bakit siya naging red, uptrend din siya, but this data, I think it also tells us na nag-top na yung market and nagkaroon dito ng distribution or exhaustion. So for this one, galing siya sa deep and then eventually nagkaroon siya ng retracement, dito nagkaroon siya ng bounce. I'm going to reference this data kasi medyo similar yung nangyari dito sa previous data natin. So ito naman, if we're going to check tong data na to, this tells us na itong market na to is currently on uptrend. So basically green siya. The price is still on the momentum. Okay, so green siya. So hindi ko siya isasama ngayon. For this one, I think to, medyo significant sa akin itong data na to. This one hindi kasi parang similar lang siya dito. This one, ito, sama ko din to. Okay, so we have 1, 2, 3. So bakit itong tatlo lang yung sinama ko? Kasi the reason is that kung titignan natin yung galaw ng market, supposedly sa data niya dito sa kabila, sa left side, itong January 1, 2018, nangyari siya as a retracement. Pero dito nangyari siya, nagkaroon ng green candlestick nung nagkaroon tayo ng pullback. So dito hindi ko siya sinama pero ito sinama ko. Ayan. Kasi ito sinama ko kasi part ito ng malaking trend. And then also this one, ito yung reason kung bakit natin kinuha itong mga nakabox na to because kung i-deep dive natin itong mga movement
movement na to from this one, ayan. Itong data na to, from this data, wala pa kasi tayong swing high Dito kasi nagkaroon siya ng declining. No, nagkaroon siya ng declining. Eventually, nagkaroon siya ng recovery, hindi naman yan nabasag. And then, after nun, nagkaroon tayo ng dip. Ito, hindi natin sinama. Ito, nagkaroon tayo ng retracement. Tapos, nagka-recover siya. Pero, on this month, red siya. Hindi siya green. Okay, so overall, ang nakikita natin dito is if yung price will hold at this level for this month, ito yung macro perspective natin, then potentially magkakaroon tayo ng green month for this time frame. Tignan naman natin yung daily time frame natin and dissect naman natin siya in the perspective ng structure. So kanina kasi we are only basing our analysis doon sa month candlestick. Dito naman, check naman natin siya based on the price structure. So there are different kind of price structure. So syempre for uptrend and downtrend, and I believe paulit-ulit ko na sinasabi ito, and maybe this is your first time watching, uulitin ko na rin siya para magets mo. So sa uptrend meron tayong higher high and higher low. Sa downtrend meron tayong lower high and lower low. So in this case, nagkaroon tayo ng downtrend. So sa downtrend meron tayong lower highs natin, meron tayong another lower lows, tapos another lower highs. Tapos ito, meron tayong lower low dito. So nung nagkaroon tayo ng lower low dito, nagkaroon ulit siya ng lower high. So mapapansin natin itong pattern na to, since intact pa rin yung pagka-downtrend niya, continue lang tong lower low and lower highs natin. But something changed nung nag-create na ng range yung price. So nagkaroon na ng shift. So kasi kung downtrend pa to, itong structure na to, this time nagkaroon siya ng sideways. Ibig sabihin, potentially magkaroon na tayo ng reversal or swing high. Pero we need to look at the evidences. Ano pa ba yung mga ibang factors na pwedeng sabihin aside from the break of the trend line na pwede tayong magkaroon ng reversal. Mabalik ulit tayo dito sa price structure. So sa price structure, imbis na magkaroon siya ng continuous lower high and lower lows, ang nangyari sa kanya ay nagkaroon na siya ng higher low. Ayun, lumagpas siya. So nung lower high, nagkaroon tayo ng lower low, tapos nagkaroon tayo ng lower high dito, and then nagkaroon tayo ng higher low. So nagbago yung price structure. So itong may malaking green box, ibig sabihin yung price dito, nagkaroon na siya ng change of behavior. Kasi instead na mag-create siya ng continuous lower high and lower lows, dito nagkaroon siya ng isang outlier na structure which is higher low. And then meron tayong higher high. Tapos nagkaroon ulit siya ng low. Price is still creating another higher low ulit. So dito wala pa tayong higher high. So ito yung price structure, and since ang tagal na ng consolidation na to, wala pa rin tayong nakikita na swing high, and I think naiipit dito yung price sa loob na itong maliit na range na to. And once this breaks, I think ang magiging tatamaan niyan is itong level ng 91,000 to 92,000. Pero kung magkakaroon siya ng retest, I think ang magiging liquidity niya is around, so dyan siya magkakaroon ng retest. Pero for this month, if tatanungin nyo yung bias ko, personal opinion, bullish talaga ako. This month of January, once na magkaroon ng break dito sa level na to, I think easy na tong 93,000 to 94,000.